mga kababayan, Pastor Apollo Kibuloy gustong ipatulpo. Nako, bakit? Huli sa pagnanakaw ang loko. Hindi pa man nakakaupo itong si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, gusto na pong manlamang at nanlalamang na nga po ng kaniyang kapwa. Bakit? Mahilig talaga itong sa panlalamang, no? Bakit, ano bang ginawa ni Kibuloy? GP, kahapon po, mga kababayan, hindi, 2 araw, 2 days ago, ay nakita po natin yung, tawag dito, rally din ng mga PDP na kung saan kasama po itong si Pastor Apollo Kibuloy. At nung yung nagkaroon din sila ng sarili nila, mga kababayan, na rally. At tinugtog po doon, meron silang ginawang team song. Okay? Yung ginawa po nilang team song na ginamit ay hindi daw po originally sa kanila. Nagrereklamo, mga kababayan, ang isang rapper. Ito yung rapper. Eka lang, ha. Ayun. Kikita nyo ba? Di pala. Hold on a second. Ayan. Ay, hindi kita dito. Ayan, sana kita nyo. Ayan. Ayan, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Sabi rito, ninakaw ang music namin at binaboy. Rapper Blast Kibuloy Camp for unauthorized song use. Ayan po si Omar Manzano. A Filipino rapper has slammed the camp of accused sex offender Pastor Kibuloy for using his song at a campaign rally without his consent. Ano ba yun, mga kababayan, yung kanta na yun na sinasabi? Paparinig ko lang sa inyo, ha. Sana hindi tayo makapiright dito. Ito yung tugtugan nila na ninakaw daw po. Yan. Kacho. Ito. Matapos ang magmamahal, sinagawa, hindi kanya ililigaw. Sa taong hindi bibitaw, tama ang isisigaw. Wala mga sikreto, di kailangan na maglihim. Mabuti niyang itingnan, di mabuti ang ihim. Sa tabi, blessing ay pangalangin. Lagi nang magumpara, hindi na mahalangin. Yan po yung tugtog, mga kababayan, na ginamit po ng kampo nila Kibuloy. Yang kanta na yan. Samantalang, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ang inyong abang lingkod, naalala ko pa nung panahon ng kampanya, ang ginagawa nitong SMNI mismo, kami po, pag nasa venue kami, may mga rally, pinapalayas kami ng mga yan. Tapos ang ginagawa nila, mga ka-GP Natics, nilalagyan kami ng jammer. Yung signal namin, dahil nga po nauuna kami na nagpapalabas sa kanila ng mga nangyayari sa event, ginajam kami. Tapos, ang style naman, halimbawa, may lugar na hindi kami napuntahan. Siyempre, wala kaming anda-kills. Sa bahay lang kami, mga kababayan. Manghihiram kami ngayon ng video sa kanila. 'Di ba? Ang gagawin ng mga ito, iti-take down, i-strike ang mga channel namin, tapos, mga kababayan, walang patawad. Ayaw magpatawad ng mga yan, kahit makiusap ka pa. Na kung tutuusin, under ng policy ng YouTube, pwede mo naman reaksyonan yung may video ng may video. Halimbawa, video ni Ma'am Etheline Solis, ginamit ko dito. Binigyan ko ng reaction, hindi ko lang just basta plinay. 'Di ba? Iyon ay mayroong approval ni YouTube na pwede mong gamitin. Pero, mga ka-GP Natics, yung style ni Kibuloy dito, makikita nyo na itong mga taong to ay hindi tunay na makatao. Bakit, GP? Bakit? Pero wala silang respeto doon sa may-ari ng kanta, mga kababayan. Sabi ni Omar Manzano, Kibuloy accused,
Omar Manzano, also known as Omar Baliw, accused the Kibuloy camp of stealing and ruining his song titled KNB. He also clarified that he has nothing to do with Kibuloy's senatorial campaign. Naku po! Sabi niya dito, hindi pa nakakaupo, nagnakaw na agad. Wala kaming kinalaman dito. Pwede ba ito ipabarangay? Ha ha ha, awit. Mga kababayan, ang nangyari po kasi dito ay parang etong si Omar Manzano, dahil nga syempre sikat ito mayroong 450,000 subscriber. Syempre sa mga mundo ng mga rapper, magkakakilala yan at marami yung kanilang community. Narinig yung kanta ni Omar. Ang akala, mga kababayan, siya ay kinausap, nagbigay siya ng consent para magamit yon. Narinig niya. Wala naman palang paalam sa kanya, mga kababayan. Basta-basta na lang ginamit. Di ba maliwanag yon ay pagnanakaw? Maliwanag na yung bagay na yon, mga kababayan, ay walang karespeto sa kapwa mo. Gagamitin mo ng walang paalam? Hindi ba? Kaya ngayon, itong si Omar, nabuli. Dahil nagpapabayad daw siya sa kampo ni Kibuloy. Ang sabi niya, wala akong kinalaman dyan. Bakit ko naman papayagan ang isang tao na may kaso ng rape? May kaso ng kung ano-ano. Yun ang binabanggit niya, mga kababayan, sa mga comments Yun ang sinasabi niya. Wala akong kinalaman dyan, ha? Sabi niyang ganon. Magnanakaw yan Tapos yan, rapist. Tapos makikipagtulungan ako sa kanya? Wala akong kinalaman dyan. Pwede bang ipabarangay yan? Yan ang sinasabi ni Omar, mga kababayan. Kayo, iboboto nyo ba yung tao na ganito? Walang respeto sa kapwa? Ito ay isang pagpapatunay na yung mga tao sa paligid nila, akala nila basura. Akala nila, yung mga tao, hawak nila. Mga kababayan, kung ganito, hindi pa nakaupo, ay may ginagawa ng kababalaghan. Paano pa kapag nakaupo na ito sa pwesto? Remember, ang sinabi po ni Kibuloy, mga ka-GP Natics, kapag siya ay nanalo, ang gagawin niya ay maghihigante. Guguluhin niya po yung mga nanggulo raw sa kanya. Diba? Sabi ni Elmer Gonzales, di pa nakaupo, nagnakaw na. Yun na nga. Diba? Sabi ni Imotera, God of Sun, magnanakaw pala. Di ba maraming pera naman sila? Bakit hindi na lang sila magbayad ng mga tao or makipag-usap? Mga kababayan, ganito na ba naghihirap etong Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy? Dahil ba wala ng pogo? At hindi na rin sila, tawag dito, hindi na rin sila makadiskarte dahil yung kanilang mga tao ngayon ay hindi na po nakakapangpalimos? Hindi na po sila kagaya ng dati na nakakapagbenta pa ng OTAP at kung ano-ano dyan sa kalye? Sabi ni White Knight, si Sir GP, gwapo yan, basta kapwa ko, Biskayano, gwapo. Kayo lang po yung gwapo, okay na akong pangit. Di ba? Ma'am Eva Narita, Son of God is Jesus, pero ninakaw ni Kibuloy yun, nilaglag ni Lord. Tama, mga kababayan, kasi yung sabi niya gano'n, na appointed Son of God, self-proclaim lang naman yun. Di ba? Sabi ni Ma'am Marlene Valencia, hindi pa nauupo, may masama ng binabalak. Correct. Mga kababayan, gusto ba natin ng isang tao, imbis na paglingkuran ng bayan, gagantihan yung mga tao na ayaw sa kanila? Diba? Piruin mo, dapat tayo paangat, hindi yung pabalik, hindi yung paatras. Kasi, hindi tayo angat kapag ang puso natin ay marumi, kapag ang utak natin ay utak demonyo, criminal minds, maghigante, wala pong aangat. Lahat tayo pababa. Dahil, bakit tayo pababa, GP? Kahit anong gawin natin, magiging pababa tayo. Dahil yung mga nasa taas, mga nakaupo sa gobyerno, ang gagawin lang, imbis na
iangat ang bansang Pilipinas, tulungan ng presidente natin, tulungan ng bansa natin, ang gagawin nila ay magiging pabigat. Magdudulot lang ito ng kaguluhan. Gagawa lang ito ng kabuktutan dahil nga masama ang kanilang layunin. Ang mga puso nila ay kasing itim ng tinta ng pusit. Diba? O, sabi ni Ma'am Marites Alonso, kadiri si Kibuloy. Lahat na lang ng katarantaduhan, alam gawin, yan ba ang Son of God? Maghihiganti. Hindi pa naman nakakaupo. Isa ng patunay dyan, mga ka-GP Natics, itong mga taong ito ay hindi tunay na Son of God. Biruin mo si Kristo, hindi naman siya magnanakaw. Diba? Hindi niya naman ugali yung magnakaw. Hindi rin ugali ni Kristo na manghalay ng mga babae. Hindi rin niya ugali, mga kababayan, na mangapi ng kapwa niya. Diba? Wala namang nakasulat doon sa Biblia ng Hesukristo ay nangaapi ng kapwa, ng mumulestya. Walang ganon. Diba? Sabi ni Ma'am Marlene Valencia, yan ang tinatawag na crab mentality. Sylvia Latorre. Shoutout Mary Rose Gakutan, ha? Okay po pala yun. Yes, no joke yun kung ano ang laman ng puso ni RRD, masama at plano. Ilalabas po ng bibig niya, in-expose lang siya ng kamangmangan ni RRD. Tama. Diba? Si Kibuloy yata ay hinihulog ng langit kasi ninakaw niya ang pagiging Son of God. Kaya ayun, kulungan ang inabot. Tawag dyan karma, mga kababayan. Pero inyo, akuin mo yung pagiging Son of God. Self-proclaim lang naman yun. Diba? Tapos ang binabanggit niya pa dito, kaya daw siya tumakbo, utos daw ng Panginoong Diyos. Utos ng impyerno. Utos ni Satanas. White Knights, adopted son ng mga demonyo si